Alam nyo ba na ang posisyon ng pagtulog nyo ay pwedeng pumatay sa inyo ngayong gabi? Ikaw ba'y nagigising sa kalagitnaan ng gabi, hindi makahinga, parang may bumibigat sa dibdib mo at natatakot kang muling pumikit dahil baka hindi ka na magising kinabukasan? Marami na akong nakitang mga kwentong ganito at ang nakakalungkot, minsan, ang simpleng pagbabago lang ng posisyon mo sa pagtulog ang nagligtas sana. Alam ko kung gaano nakakabahala ang ganitong pakiramdam. Hindi ka nag-iisa. Gabi-gabi, libu-libong Pilipino, lalo na sa ating edad, ay nakakaranas ng bangungot, ng pananakit ng balikat, ng pag-uurong ng hininga habang tulog. May mga umaga tayong nagigising na parang mas pagod pa kaysa kahapon. May mga gabi tayong natatakot na baka hindi na tayo magising. At minsan, hindi lang takot yan, totoo yan. Kaya't alam kong mabigat ito sa puso mo. Alam kong may takot. May pag-aalala. Pero nandito ako ngayon para sabihin sa iyo, may solusyon. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang 5 mahalagang hakbang para maiwasan ang bangungot, stroke, at iba pang panganib na dulot ng maling posisyon sa pagtulog. Hindi ito basta tips lang. Ito ay napatunayan na mula sa siyensya, sa medisina, at sa mga kwentong tunay na nangyari sa mga taong tulad natin. At sa katapusan ng video na ito, hindi ka lang matutulog ng mas mahimbing. Matutulog ka na may kapayapaan, may kontrol, at may kumpiyansa na ligtas ka hanggang kinabukasan. Kaya makinig ka ng mabuti. Dahil ang buhay mo at ang kalidad ng buhay mo ay nakasalalay din dito. Una sa lahat, tanungin natin ang sarili natin. Bakit ba nangyayari ang bangungot? Sa Pilipinas, mayroon tayong tradisyonal na paliwanag, multo, demonyo, o siguro ay sumpa. Pero ang totoo, ang bangungot o sleep paralysis sa medisina ay nangyayari kapag ang ating utak ay gising na pero ang katawan natin ay nakapiit pa rin sa tulog. Ito'y isang neurological glitch, isang saglit na pagkaligaw ng utak at katawan. Pero huwag kang magkakamali, totoo ang panganib nito. Dahil ang maling posisyon ng pagtulog ay maaaring harangan ang daloy ng dugo sa utak stroke. Pigilan ang ating paghina sleep apnea. Magdulot ng presyon sa puso cardiac arrest. At ang pinakamalaking dahilan ng lahat ng ito, ang pagtulog ng nakadapa. Ito ang tinatawag nating prone position, ang pagtulog na nakasubsob ang mukha sa unan. Maraming tao ang naniniwala na komportable ito. Pero ang katotohanan, ito ang pinakamasamang posisyon para sa ating kalusugan, lalo na sa ating edad. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung bakit at kung paano mo ito maiiwasan. Hakbang 1, unawain ang tunay na panganib ng bangungot. Mayroon akong kilalang lalaki, si Mang Julio, 68 taong gulang, dating driver ng jeep sa Maynila. Mabait. Masipag. Maayos ang buhay. Pero may isang gabi noong Hunyo, hindi siya nagising. Natagpuan siya ng kanyang asawa, si Aling Nena, ng umaga, nakadapa sa kama, walang hininga, malamig na ang katawan. Ang sabi ng doktor, sudden cardiac arrest during sleep. Pero ang hindi alam ng marami, ang posisyon niya sa pagtulog ay nag-ambag dito. Nakadapa siya. Nakasubsob ang mukha. Ang dibdib niya ay nakadikit sa kama. Ito ang nagdulot ng restriction ng oxygen, hindi sapat ang hangin na pumapasok. Kompresyon ng puso at baga nahihirapan ang daloy ng dugo. Increased pressure sa utak maaaring mag-trigger ng stroke o aneurysm. Ang bangungot ay hindi lang panaginip. Ito ay warning sign ng katawan. Ito ay hudyat na may mali sa iyong paghinga, sa iyong daloy ng dugo o sa iyong puso. Kaya kung ikaw ay madalas makaranas ng bangungot, huwag itong baliwalain. Dahil ang katawan mo ay sumisigaw na, baguhin mo ang ginagawa mo. Delikado ka. Tandaan mo ito, ang bangungot ay hindi kasalanan mo, pero ang hindi ka kumilos ay responsibilidad mo na. Alam mo ba na ang karamihan sa mga kaso ng sudden death during sleep ay nangyayari sa pagitan ng 2 hanggang 5 Ito ang oras na ang ating katawan ay nasa pinakamalalim na tulog at kung may blockage, may problema sa paghinga o may abnormal na presyon, wala tayong magagawa. Kaya't ang tanong, handa ka bang matulog ng walang takot? Kung makinig sa susunod na hakbang. Hakbang 2, iwasan ang pagtulog ng nakadapa. May nakilala rin akong babae, si Lola Karing, 72 taong gulang, taga Batangas. Simula pa noong bata siya, ang ugali niyang matulog, nakadapa. Comfortable raw. Pakiramdam niya mas mahimbing siya. Pero noong nakaraang taon, nagsimula siyang makaranas ng
Pananakit ng lieg at balikat tuwing umaga. Pag-urong ng hininga sa gabi. Panghihina ng mga kamay. At minsan, pag-aalangan sa pagsasalita. Nag-alala ang kanyang anak. Dinala siya sa doktor. Ang diagnosis, early signs of stroke. Ang dahilan, ang chronic compression ng cervical spine, ang mga buto sa lig dahil sa maling posisyon ng ulo habang nakadapa. Kasi pag nakadapa ka, automatic na liko ang ulo mo pakanan o pakaliwa. Ito ay nag-compress ng blood vessel sa lid, binabawasan ang oxygen sa utak. Nag-strain sa spinal nerves, nagiging sanhi ng pananakit at pangangalay. Nagdudulot ng misalignment sa spine, long-term damage. Kaya tinanong siya ng doktor, "Lola, paano ka matulog?" Sagot niya, "Nakadapa po." Sabi ng doktor, ayan na ang problema. At noong binago niya ang kanyang posisyon, sa loob lamang ng 3 linggo, nawala ang pananakit. Bumalik ang lakas ng mga kamay. Gumaan ang pakiramdam. At ang pinakaimportante, nawala na ang takot. Tandaan, ang posisyon ng iyong katawan ay posisyon din ng iyong kinabukasan. Alam mo, may nagtanong sa akin dati, bakit ba sa ospital, lagi tayong pinapalidown ng nakatagilid o nakatihaya? Bakit hindi nakadapa? Sagot ko, dahil alam ng medisina na ang pakadapa ay emergency risk. Ginagamit lang yan sa ilang proseso, pero palaging may bantay, may monitor, may Emergency oxygen. risk. You must stabilize the patient Pero sa immediately. bahay, Monitor all vitals closely. walang ganyan. Kaya't pag nakadapa ka, nag-iisa ka sa panganib. Hakbang 3, matutunan ang pinakamabuting posisyon, nakatagilid sa kaliwa. Kung hindi nakadapa, ano nga ba ang tamang posisyon? Maraming estudyo ang nagsasabing ang pinakamabuting posisyon para sa seniors ay nakatagilid sa kaliwang bahagi, left side sleeping. Bakit? Dahil ang ating puso ay nasa kaliwang bahagi ng dibdib. Kapag tayo ay nakatagilid sa kaliwa, 1, mas madali ang daloy ng dugo pabalik sa puso, less strain. 2, mas natural ang circulation, healthy oxygen delivery sa utak. 3, nabawasan ang acid reflux, better digestion, lalo na kung may GERD ka. 4, nabawasan ang snoring at sleep apnea dahil hindi bumabagsak ang dila sa likod ng lalamunan. May kwento ako tungkol kay Tatay Ernesto, 70 taong gulang, taga Pampanga. Matagal na siyang may high blood pressure at diabetes. Tuwing gabi, nag-snore siya ng malakas. Minsan, tumitigil ang hininga niya ng ilang segundo. Takot na takot ang asawa niya, si Nanay Dolor. Hinihiling niya tuwing gabi, sana lang po, Panginoon, gumising pa siya bukas. Isang araw, napanood nila ang isang health program sa RE. Sinabi doon, kung may high blood pressure o heart disease ka, matulog ka ng nakatagilid sa kaliwa. Sinubukan ni Tatay Ernesto. Una, hindi siya komportable. Nasanay kasi siyang nakatihaya o nakadapa. Pero pinilit niya. Ginamit niya ang body pillow para hindi siya bumalik sa dating posisyon. At sa loob ng 2 linggo, bumaba ang snoring. Gumaan ang pakiramdam sa umaga. At ang pinakamahalagang pagbabago, bumaba ang blood pressure niya. Sabi ng kanyang doktor, iba talaga kapag disiplinado ka sa kalusugan. Pero alam ni Tatay Ernesto, hindi lang disiplina. Kaalaman din. At ngayon, alam mo na rin. Pero huwag kang mag-alala. Kung hindi ka komportable sa pagkakatagilid sa kaliwa, may iba pang opsyon. At yan ang aking ipapakita sa iyo sa susunod na bahagi. Kaya huwag kang laktaw dahil baka yan pa ang perfect position para sa iyo. Hakbang 4, alternatibong ligtas na posisyon, nakatihaya na may angat na ulo. Kung hindi mo talaga kaya ang pagkatagilid, ang ikalawang pinakamabuting posisyon ay nakatihaya, supine position, na may bahagyang taas ang ulo at itaas na bahagi ng katawan. Bakit ito mahalaga? Kapag ang ulo mo ay mas mataas ng kaunti kaysa sa katawan mo, napipigilan ang backflow ng dugo, less pressure sa utak. Nababawasan ang snoring dahil bukas ang airways. Nabibigyan ng suporta ang lower back, less pain. Pero tandaan, huwag masyadong mataas. Ang ideal na anggulo, 0 to 30 degrees lang. Pwede mong gamitin ang wedge pillow o magpatong ng 2 hanggang 3 regular pillows. May kilala akong babae, si Aling Priscilla, 69, taga Quezon City. Mayroon siyang chronic lower back pain at mild sleep apnea. Nasubukan na niya ang lahat, therapy, pain relievers, exercises, pero walang permanenteng solusyon. Hanggang sa may nagsabi sa kanya,
tingnan mo rin ang posisyon mo sa tulog. Noon kasi, natutulog siya ng patag na patag walang unan dahil akala niya mas healthy. Pero mali pala. Binago niya. Gumamit siya ng elevated pillow na medyo may taas. At unang gabi pa lang, pakiramdam niya mas madali siyang huminga. Walang sakit sa likod. Walang bangungot. Pagkagising, sabi niya, para akong nabuhay ulit. Ang simple lang pala, geometry ng katawan. Kasi ang ating mga ugat, ang ating dugo, ang ating hininga. Lahat yan ay sumusunod sa gravity at sa anatomy. Kaya't ang pagbibigay ng tamang anggulo sa katawan ay pagbibigay ng kaluwagan sa sistema mo. Alam mo, sa karunungan ng ating mga ninuno may kasabihan. Ang pagtulog ay pahina ng katawan, pero kung mali ang higa, gising ang sakit. Totoo yan. Hindi lang mental rest ang tulog. Ito ay physiological reset. At kung hindi tama ang posisyon, walang tunay na pahinga. Hakbang 5, gawing natural ang tamang posisyon, disiplina at gamit. Alam kong mahirap baguhin ang ugali. Lalo na kung ilang dekada mo nang ginagawa ang isang bagay. Pero tandaan mo ito. Ang pagbabago ay hindi nangyayari ng mabilis, pero nangyayari ito ng patuloy. Kaya narito ang mga praktikal na tips para gawing natural ang tamang posisyon. Gumamit ng body pillow o positional support. Lagay sa likuran mo o sa harapan mo ang isang unan para hindi ka makagalaw. Ito ay physical reminder na huwag bumalik sa nakadapa. I-train ang katawan sa loob ng 21 araw. Sabi ng siyensya, 21 days ang kailangan para mabuo ang isang bagong habit. Kaya tiisin mo ang unang 3 linggo. Pagkatapos, magiging natural na. So ayusin ang kapaligiran ng tulugan. Gumamit ng firm but comfortable mattress. Iwasan ang masyadong malambot na kama tumatambak ang katawan. Siguraduhing maayos ang room temperature, hindi masyadong init o lamig. May kwento ako tungkol kay Mang Oscar, 71, taga Laguna. Mayroon siyang stroke noong 2019. Nabuhay siya pero mahina na ang isang bahagi ng kanyang katawan. Sabi ng doktor, Mang Oscar, bantayan mo ang tulog mo. Crucial yan sa recovery. Kaya gumawa siya ng tulog routine. 8, wala ng kape o mabigat na pagkain. 9, light stretching para relax ang muscles. 9 oras 30 minuto, humiga na, nakatagilid sa kaliwa, may unan sa likod. 0, tulog na. At ginawa niya ito araw-araw. Walang exception. Kahit birthday. Kahit Pasko. Ang resulta, pagkaraan ng 1 taon, bumalik ang lakas niya. Nakakalakad na ulit ng maayos. Nakakausap na ng malinaw. At ang sabi ng doktor, namangha ako sa recovery mo. Pero si Mang Oscar, hindi namangha. Kasi alam niya, ang katawan mo ay sumusunod sa disiplina mo. Alam mo, ang pinagkaiba ng mga taong lumalaban sa sakit at ng mga taong sumuko ay hindi ang edad, hindi ang yaman, hindi ang kapalaran. Ang pinagkaiba, disiplina sa maliliit na bagay. At ang posisyon mo sa tulog, isa yan sa pinakamaliit pero pinakamahalagang bagay na kontrolado mo pa rin. Alam mo, hindi ako doktor. Hindi rin ako therapist. Pero sa loob ng maraming taon ko sa buhay na ito, nakita ko ang libu-libong tao na naghihirap. May sakit, may takot, may lungkot. At maraming beses, ang problema ay simpleng bagay lang pala. Maling kain, maling tulog, maling akala. Kaya't ang misyon ko sa channel na ito, sa Ginto sa Edad, ay hindi lang magturo, kundi magpaalala na kahit tayo ay matanda na, may edad na, may iba't ibang sakit na, may kapangyarihan pa rin tayo sa ating sariling buhay. At ang kapangyarihan yan ay nagsisimula sa pagkilala, sa pagtanggap, at sa paggawa ng maliit ngunit matalinong desisyon, gaya ng pagbabago ng posisyon mo sa tulog. Kasi alam mo, ang buhay ay hindi lang sa tagal, kundi sa kalidad. At ang kalidad ng buhay mo ay nagsisimula sa kalidad ng iyong pahinga. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito hanggang dito, kung nakaramdam ka ng kaunting liwanag, kaunting pag-asa, sana'y mag-subscribe ka sa Ginto sa Edad. Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Dahil sa bawat Lunes, Miyerkules at Biyernes may bagong aral tayo. Tungkol sa kalusugan, sa emosyon, sa dignidad at sa respeto sa sarili.
At kung mayroon kang kakilalang senior, magulang o mahal sa buhay na kailangan ng ganitong mensahe, i-share mo rin ang video na ito. Dahil ang pagmamahal ay hindi lang sa salita, kundi sa pagbabahagi ng kaalaman na maaaring makaligtas ng buhay. Salamat. At ngayon, ipagpatuloy natin. Alam mo, mayroon akong nais sabihin sa iyo. At pakinggan mo ng mabuti. Hindi ka isang pabigat. Hindi ka irrelevant. Hindi ka wala ng silbi. Ang edad mo ay ginto. Ang karanasan mo ay yaman. At ang buhay mo ngayon, kahit may sakit, kahit may takot, ay mahalaga pa rin. Kaya't kung mayroon kang magagawa para protektahan ang sarili mo, gawin mo. Hindi dahil takot ka, kundi dahil alam mong may halaga ka. Ang pagbabago ng posisyon mo sa tulog ay hindi lang about sa stroke o bangungot. Ito ay about sa pagpili mong alagaan ang sarili mo. Ito ay about sa pagsasabi mo sa mundo, ako ay karapat-dapat pang mabuhay ng maayos. Ako ay karapat-dapat pang gumising bukas ng walang sakit. Ako ay karapat-dapat pang maranasan ang kapayapaan. At alam mo ba? Tama ka. Dahil sa kabila ng lahat ng hirap, ng lahat ng pagod, ng lahat ng sakit, nandito ka pa rin. At yan ang patunay na malakas ka. Na kaya mo. Nakarapat-dapat kang igalang, lalo na ng sarili mo. Kaya matulog ka ng tama. Matulog ka ng ligtas. Matulog ka ng may kapayapaan. Dahil ikaw ay ginto. At ang ginto, hindi basta iniiwan, iniingatan. Bago tayo magwakas, nais kong magtanong. Ano ang posisyon mo ngayon sa tulog? Nakadapa ka ba? Nakatihaya? O nakatagilid? At ano ang naramdaman mo pagkagising ngayong umaga? Komento sa baba. Gusto kong marinig ang iyong kwento. Dahil dito sa ginto sa edad, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay nagdadaanan ng parehong laban. At sa bawat laban, mas malakas tayo kapag magkasama. Salamat sa pakikinig. Salamat sa oras mo. Salamat sa tiwala mo. At tandaan, ang buhay ay hindi nagtatapos sa edad. Ito ay nagsisimula sa pag-unawa. At ang pag-unawa ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. Kaya mahalin mo ang sarili mo. Alagaan mo ang katawan mo. At matulog ka ng mahimbing. Dahil bukas, may bagong umaga ka pa. May bagong lakas. May bagong pag-asa. At may bagong dahilan para ipakita sa mundo na ikaw ay ginto. Hanggang sa muli. Ingat ka palagi. Mahal kita.